Hi everyone! Welcome back again to my channel, this is Taiwana Vlog. So for this video dahil share ko sa inyo kasi ilan-ilan na rin yung mga nag-aas sa akin kung pwede ba daw ipakita ko yung while galuto daw ako. So sa live, sa comment, so dahil pa-share naman ng mga kung paano ka magluto. So ayan, ako kasi dahil kahit gustuhin ko man na mag-video ako during nagluluto, hindi pwede talaga kasi ang CCTV dahil 24/7. Hindi ko talaga siya matago-tago, hindi ko siya magawa ng paraan kasi yung CCTV ay nasa ganito namin, din kita talaga. Then pagtatalikuran ko naman yung camera, meron naman doon sa bandang pinto nakaharap dito galing sa kwarto ko nakaharap. So, hindi ko talaga siya magawa ng paraan as in. So, sabi ko, ikwento ko na lang sa inyo para magka-idea kayo. So, tulad ko dahil no, mga ilan-ilan na nga rin yung nagsasabi kung paano daw pag hindi marunong magluto. So, ako dahil, ayan, yan din yung pinag-aalala ko noon kasi nga, bilang baguhan, first timer, then alam ko talaga sa sarili ko ay ang aking pagluluto ay hindi ako magaling, kumbaga. Kaya nga alam nyo ba, tuwing ganito yung last year ko na sa, di ba may 2 years tayo sa isang contract. Pag last year ko na, ayan, praning na ako dahil. Ngayon nga, praning pa din ako kasi hindi naman ako confident na magaling ako. Sa lahat ng bagay, hindi ako confident na magaling ako. Noon dahil, share ko sa inyo no, about sa pagluluto nga, paano ako nakapag-adjust, paano ako natuto, kailan ako nasabing nakapag-relax na ako, komportable na ako, hindi na ako laging takot na may complain, ganyan. So, nung pagdating ko nga sa bahay ng amo ko dahil, ayan, nung in-explain sa akin lahat-lahat ng mga bawal, mga dapat gawin, mga duties ko, din nagtanong si amo ano pa daw may tanong pa ba daw ako, meron pa ba daw akong problema. So ang sabi ko, ang pagluluto amo, kasi sa paglilinis wala naman yan, mabalis lang yan eh. 'Di ba? So sa pagluluto kasi iba-iba tayo ng panglasa, yung talagang inaalala ko yan. So sabi naman sa akin ni amo, huwag kang mag-alala, tuturuan ka naman. So yung matandang lalaki yung tagaluto kasi siyang nagtuturo sa akin. So tips ko sa inyo, ayan nga, sa interview pa lang, sabihin nyo na nawala kayong idea paano magluto ng Chinese food. So at least kung i-hire ka pa din nila, aware sila na kailangan mo pang turuan. So hindi sila mag-expect ng bonggang-bonggang kasarapan na luto. So ayan. Ako nga, nung 8 months din kami nakatira sa parents ni amo. So ang madalas na ako ang nagluluto ay lunch yan namin nung matanda kaming dalawa. So kami nung matanda, same taste kami. Kung anong lasa natin, panlasa natin dyan sa Pinas, same kami ng panlasa. So lagi niya akong pinupuri, very good daw ako, very good daw ako, very good daw ako. Sabi niya ganyan. Then nung first month ko nga, pumunta ako sa agency para mag-pick up ng ID at magbayad ng 10%. So tinanong ako nung broker ko kung kumusta ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, tuwang-tuwa ako na nagbalita sa kanya na yung cooking ko ay good daw. Yun. Pero pagdating ng dinner day, at yun ang kinakabakabahan ko kasi yung amo ko nga kakain na dyan sa bahay. Siya yung amo kong babae ang maselan, mabilis kumarat yung lalamunan, sumakit yung tiyan. Lalo na bawang, ayaw niya ng bawang. Mabilis daw sumakit yung tiyan niya. Nag-explain naman siya sa akin kasi nagtatanong ako kasi 'di ba talaga sa atin ginagamit talaga yung bawang. So nag-explain siya ganito, ganyan, 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 ganyan. Then ang gusto ng amo ko, konting asin, as in almost ang tabang talaga. Wala, doon ako nahirapan dahil kasi pag tinikman ko yung luto ko, walang lasa. So, hindi ko alam kung okay na o hindi. Then, yung turo niya sa akin, ganyan.
ganyang asin, ganyan ganito. Pero that time na nandyan kami sa parents ni ano, lagi talagang may complaint sa akin na next time ganito, next time ganyan. Pero ang kinatuwa ko lang kasi inuubos muna nila yung pagkain bago sila nagko-complain. Yun, sabi ko, nakakain pa rin naman pala yung luto ko. Kumbaga hindi masyadong masakit, 'di ba? Kasi nauubos naman. So, nung pagkatapos nga ng 8 months, lumipat kami ng bahay. That time ay panahon ni COVID, so working at home sila. So, doon hindi ako halos ang nagluluto. Unang mga araw, buwan namin doon, tinuturuan ako ni amo kung paano magluto. Pero lalo akong nabobo sa sabi ko, hindi ko maintindihan talaga kasi yung lasa niya, walang lasa sa akin. So, hindi ko talaga maintindihan kung okay na ba o hindi. Lagi ako kinakabahan. So, nung nabuntis siya, Day, nung manganganak na siya, di ba lumipat na naman kami ng bahay that time. That time, kumuha sila ng katulong na taga dito talaga. As in, taga dito. Kasi manganganak na siya. So, siguro nagmamaritisan kasi kami noon nung ano, kasundo ko yun, mabait yun si ate. Hindi ko nga lang napakuha yung pangalan. Lahat ng ano niya, kumbaga same kami ng taste. Kumbaga Pinoy taste din yung Chinese na yun. So, kaya doon ko nasabi na hindi pala lahat ng mga singkit ay pareha-pareha ng panglasa. So, lagi ko siya, ay ayaw ni amo yan, mamantika. Ay ayaw ni amo yan, ganito, ganyan. Ay ayaw, ginaganon ko siya. So, then, yung mga nasa loob ko ba na, kumbaga, doon ako nagkikwento sa kanya, sabi ko, hindi talaga ako matututo kasi lagi siyang nagko-complain, hindi ko malasahan, yung ganun ba, siguro, alam niyo, mula nun, nagbago ang amo ko, nagbago siya, hindi na siya pala complain din, nung umalis yung, ano na yun, helper na yun, pinuri niya ako kaya nag-improve na yung aking pagluluto, o diba, pinuri niya ako. Tapos, pati yung ano na yun, helper na yun, nahirapan din siya. Nahirapan siya. Ha? Ayaw ng ganito? Ha? Ayaw ng ganyan? Ha? Ayaw ng ganyan? So, magkaiba talaga sila ng ano. So, doon ako parang nagka-confident na, ay, ang amo ko lang pala yung ganito. Hindi pala sila lahat ganito, na maselan. Yun, na ano ko. Kumakain naman siya. Kumakain naman yung amo ko, pero alam ko ayaw niya ng ganun. Kumakain naman siya, di ba? So, mula nun, pinuri ako ni amo. Sabi niya, your cooking nag-improve daw ang pagluluto ko. So, ang dami ko kasing, ginawang notes, bawat niluluto nung helper na yun na nagugustuhan ko. Nagti-take down notes ako, tinapon ko nga lang kasi hindi ko naman nagamit nung umalis siya. Ayaw naman ni amo ng mga seasoning. O, diba? Useless lang din. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga luto na natutunan ko, Day. Kahit mga simple lang. Kasi mostly, i-share ko na sa inyo dali. Tulad kanina na yung chicken curry. Chicken curry ba tawag doon? Hindi ko kasi alam ang pangalan kung chicken curry ba talaga yun. Ang niluto ko kaninang hapunan, masasabi kong confident na ako doon na masarap ang luto ko. Pag nagluluto ako ng flavor na yun, 2 patatas, tapos 1 carrots, 1 chicken chop. Ayan. Then, coconut curry sauce. Coconut curry sauce. Ayan, 4 items. Then, naghiwa na rin ako kanina ng sibuyas. Kasi, di ba malaki yung sibuyas dito? Humiwa lang ako ng panggisa. Pero usually, si amo hindi nag-aano nun. Ako na lang nagkusa. Kasi gusto ko yung may naaamoy muna ako sa pagigisa ba. Pero kung si amo lang masusunod, hindi. Pero ako na nagkusa. Ngayon lang yan nangyari. So, ginawa ko, ginisa-gisa ko muna ay yung patatas at carrot, hiwain mo lang siya ng yung isang buo, 'di ba? Hahatiin mo sa 4.
Then slice mo siya ng manipis. Ganyan lang kanipis kasi para mas mabilis siya maluto. Then, ganun din yung carrots. So, ang ginawa ko dahil sa pagluluto ay ginisa-gisa ko muna yung sibuyas. Ayan, konting mantika. Mga ganyan lang kabilog na mantika. So, ginisa-gisa ko muna. Tapos, ang manok, ayan, ginisa-gisa ko muna. Ano lang, low lang yung apoy kasi pag malakas, nasusunog yung ano, yung, 'di ba may minarinate ka na, may ginamit kang pang-marinate doon sa chicken tulad ng soy sauce. So pag malakas yung apoy, nasusunog siya na nagiging black siya. So low lang ang apoy, then gisa-gisa saglit, then ang carrots. So ang gusto nila malambot ang carrots. So sinunod ko, then tinakpan ko muna, tapos pagkulo, sinunod ko yung patatas, sinabawan ko siya ng yung ano, yung tubig ay half, kung gaano karami yung ano, kung gaano karami yung gulay, mga halos kalahati. So, noon day, unang luto ko niyan, palpak. Palpak ako din, iba-iba kasi yung ano namin, lutuan. So, nung una doon sa frying pan, hindi na kailangan konting-konti lang na mantika talaga doon kasi kunyari ang amo ko ayaw niya ng mantika. So no choice siya, laging nasisira agad si mahal-mahal nung. So bumili siya nung ano, nung yung kawa talaga. So natuto na ako ngayon. Noon sabi ko hindi ako, nung una kong luto, mali-mali. Konti lang kasi ako nagsabaw. So ang patatas pala ay nag-a-absorb siya ng tubig. So, ngayon, kung gaano karami yung gulay, half yung tubig niya. Then, coveran mo, pakulo ng pakulo. Then, medyo nagme-melt na yung sabaw. Lalagyan mo siya ng isang kutsarang coconut curry sauce. So, yun na yung pinakapanlasa niya. Ang sarap day. Then, antayin mo yung magmalamala. Lagi mo siyang uukay kasi nag-i-stick yung ilalim, nag-i-stick kasi nagme-melt na din yung coconut curry sauce. So lagi ko siyang inuukay. Yan, maya-maya ukay, maya-maya halo, ganyan. Then pag wala na, hindi kasi sila mahilig sa sabaw day. So medyo dry na, ayun, din malambot na rin yung carrots at patatas. So okay na yan, day. Yan na yung pinaka-ano niya. Masarap, manamis-tamis, na hindi maalat. Basta may swabe sa ano. Yan, isa yan na masasabi ko na confident na ako na paluto sa akin yan. Basta mayroong sauce na ganon. Yung coconut curry sauce. Medyo matamis siya. So, next, ang steam egg day. Ayan, madalas yan na niluluto. Ganon ang amo ko. Partner yan, partner. So, steam egg, dito ko lang yan na-try dito sa Hong Kong kasi sa Pinas hindi ko nga alam na pwede pala yan ma-steam. So, tinuruan ako ng matanda kung ilan madalas naming iba, yung napapanood ko sa reels, iba-iba. Sinusukat doon sa balayan yung pinagtanggalan ng itlog. Yung kay Joanna Pot naman, may level siya sa water. Ang turo naman sa akin ng matanda, ang itlog binibi ako dun sa lagayan ng rice, sa maliit na bowl. Yan. Bibiakin mo siya doon, lahat, kung ilang piraso. Then, tatandaan mo yung kung gaano, saan level yung itlog. Kasi kung gaano karami yung itlog, ganun din karami yung ang tubig. Ganun siya. Perfect siya, day. Then, kung halimbawa, plain lang, day, ang itlog, no? Sasalain mo siya para siya, smooth. Yung, pag inuyog-uyog mo yung, maganda siya tingnan din. Kinukubera namin ng foil. Ano ba tawag doon? Foil, yung pangsugba natin ng bangos, di ba? Foil, ano ba tawag doon? Foil paper ba yun? Kinukuveran siya pag ini-steam. Pag nag-i-steam ako, 15 minutes. Ayan, 15 minutes. Then,
Ang madalas na ngayon day, kasi before, plain na plain talaga. So, nalalansahan ako. Ako lang din yung nagkusa. Nilalagyan ko siya ng spring onion. Binubudburan ko siya ng spring onion. So, pagbukas mo, mabango. Hindi tulad dati na malansa. Yan. Madalas yan lutuin dito day. Sabi ko sa inyo. So, kanina din, nagluto ako ng itlog with shrimp. So, kayo ba? Paano ba kayo maggisa ng ganun? Ng egg tapos ano. Kasi nung before, ilan-ilan yung mga na-try kong way na paggigisa. Ang pangit ng itsura. So kanina, masabi kong maganda yung naging resulta. Ang ginawa ko sa shrimp day, 'di ba, minarinate ko na siya ng konting asin at konting asukal. Then kanina, ang ginawa ko ay bago ako magprito, bago ko siya lutuin. Ang shrimp ay nilagyan ko muna, sinok ko muna siya ng mainit na tubig. Binuil ko muna siya. Hindi naman boil, kumbaga, 'di ba, minarinate ko siya, binuhusan ko lang doon, nagpakulo ako, binuhusan ko ng mainit na tubig yung shrimp. Hanggang may magkulay-kulay na ng pula. Then, saka sinala ko, drain ko, then, pinalamig ko ng konti. Ayan, nagbati ako ng 4 na egg. Nagbati ako. Then, pagka hindi na siya mainit, hinalo-halo ko na siya sa itlog. Then, naglagay din ako ng spring onion. Binati-bati ko na siya. Yun, nag-init na ako ng kawali, then mantika. So, doon ko na siya. Ang ganda ng resulta, day. Then, nilagyan ko siya ng 2 pins na asukal at 2 pins na asin. So, ang sarap, day. Masasabi ko, wow, di ba, natututo tayo. So, sabi ko, ito yung luto ko na medyo maganda, malasa. Then, maganda yung presentation niya. Yun ang masasabi ko. Nag-improve na din ang lola nyo. Ayan. Alam nyo ba, 1 year, isang kontrata din ako halos na masabi ko na hindi na sila laging nagko-complain ang mga amo ko. Lalo na yung amo kong babae. Isang kontrata din. Pero until now, hindi pa din ako confident na marerenew pa din ako. Kasi, ang dami kong hindi magaling pagdating sa bata. Pero sa panganay lang naman ako may problema sa panganay kasi ayaw talaga nun sa akin. Sa bunso, okay naman ako. Pero lagi ako nagtataka bakit tulad sa pagluluto ng lugaw, hindi na ako ang pinapaluto na noon na ako naman nagluluto noon. Ewan ko ba bakit. Then, ayun, sa mga bata, hindi ako nagpapaligo na ngayon. Sila amo na. Inaantay na yung pag-uwi nila. Doon naliligo sa CR nila. O, sabi ko, ano ba yan? Kailangan pa ba nila ng katulong? Sabi ko gano'n. So, ayun lamang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.